Breaking news, finally, inanunsyo na bagong Senate President, Sen Marcoleta, nagulantang ang kontra. Ito yung pamagat nila. Ayan, syempre. Etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Duterte Punch. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Duterte Punch at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon at opinion ito official statement ni Senator Amy Marcos. Ayun. Publish sa kanyang official Facebook Ayan, page. syempre bago natin ituloy ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suportahan natin yan si General Macanas, the General's Viewpoint. Bisitahin natin yan mga katunay. Ipagpatuloy natin. 1 hour ago. So, ang title, Senator Amy R. Marcos Statement on the Senate Presidency. Okay, so talagang maraming naglalaban-laban magiging Senate President. Senator Escudero gustong manatili. Senator Tito Soto nagsabi na interesado siya. Kaya lang, depende daw sa majority. Maraming nagsasabi, Senator Marcoleta. Ayan Ayan yung mga Senate President na maaari. Di ba? Si Chis Escudero is gusto niya pa rin ma-retain ang kanyang title sa pagiging Senate President. Kaso parang sinasabi nga ng iba na talagang may posibilidad na talagang mapalitan siya. Yun yung sinasabi sa mga balitang tabi-tabi sa kalye. At balitaan natin syempre, di ba? Alam natin, July 20. Sa July, ayan, papalitan na yung Senate President, parang magbobotohan na kung sino yung bagong papalit. Ngayon nga si Tito Sen, ayan. Isa yan sa open. Open siya sa pagiging Senate President kung siya ay gustong kung siya ay gustong ilagay doon. At si Kong Marcoleta, si Kong Senator Marcoleta ay itinutulak naman. No, hindi lang ng ibang senador siguro. Hindi lang ng ibang senador, pero damang-dama natin na ang taong bayan talaga, no? Ay si Kong Marcoleta, si Kong Senator Marcoleta. Talagang nasanay ako sa Kong Marcoleta, no? Si Senator Marcoleta ang napipisil talaga na gawing Senate President. Kayo mga katunay, sa tingin nyo ba, mare-retain pa rin ni Senator Chis ang kanyang pagiging Senate President o siya ba ay mapapalitan na? Kasi nga yung mga chismisan sa labas-labas, sa gedli-gedli ay talagang posibilidad na mapalitan siya. No? Ngayon, sino ang talagang papalit sa kanya? Kasi mas maganda kung ang magiging Senate President talaga is yung transparent talaga. 'Di ba? Yung walang kinakatigan, walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang, parang parang GMA. Ayan. Ito ngayon, si Senator Amy. Basahin natin yung kanyang statement. Some senators have approached me with the proposal to be their candidate for Senate President. So may dagdag pa siya. Kaya lang, dito lang muna tayo sa pagiging Senate President. So, sino ang nag-approach sa kanya kung ang Duterte Black expected yun? Ayun, nabalitaan nga natin, na si Senator Amy nga is isa sa mga napipisil. Kumbaga, meron daw mga kumakausap sa kanya na umano sa pagiging Senate President. Ayan, syempre mga katunay, lahat dito na mahilig sa politics. Ayan, syempre. Kung tatanungin ko kayo, sa tingin nyo ba si Senator Amy ay fit na maging Senate President kung siya'y gustong patakbuhin ng mga nagsasabi sa kanya? Kasi nga, di ba, parang may narinig tayong iba na nagsasabi din na parang bakit ganun? Parang hindi na inasikaso ni Senator Amy yung ni PRRD at biglang unang panalo pa lang ni Senator Amy is pagiging Senate President agad
ang na-open. Parang ganon. Yun, hindi sa akin galing yan, ha? Baka sabihin sa akin, naririnig natin, kumbaga isinare ko lang dito. Sa akin naman, ang magiging, siguro, sa akin naman ang magiging ano ko rito, no? Obserbasyon natin kahit paano. Siguro, totoo naman siguro may nagsasabi kay Senator Amy, kumbaga siguro, nai-open lang ni Senator Amy na, katulad yan, nagbigay siya ng statement na merong gustong magpatakbo sa kanya para sa Senate President. Merong gustong maglagay sa kanya, magluklok. 'Di ba? Siguro ganoon, nataon lang. 'Di ba? Total naman kasi magkakapalitan na ng Senate President talaga no? Correct me if I'm wrong, mga katunay ko sa July. Kung sa July mangyayari 'yon. No? Pero syempre, siguro 'yun ang unang-una talaga na bumungad kay Senator Amy. Kaya 'yun talaga yung unang inano niya, no? Na pag-usapan. Pero syempre, sinasabi nga ng iba na parang bakit July pa naman, ganyan-ganyan. Siyempre, kay VP Sara, sinasabi June para yung impeachment trial. Dapat asikasuhin nila. Kumbaga, dapat mas pagtibayin nila na hindi ma-impeach si VP Sara. Bakit iba yung inaasikaso? Siguro naman, sa akin lang, no? Alam naman din nila siguro yun. No? Kumbaga, alam natin, kahit pa paano meron silang palabra de honor sa lahat ng mga nagawa ni VP Sara sa kanila nitong eleksyon. 'Di ba? Hindi naman siguro nila makakalimutan 'yon kasi once napabayaan nila si VP Sara sa ere, no? Ay bahala sila rin ang maaapektuhan. 'Di ba? Matatanggal nila si VP Sara sa pwesto pero maaapektuhan din sila. Kumbaga hindi lang si VP Sara ang lulubog dito. 'Di ba? Kung sino yung mga tao na umano sa kanya is talagang sabay-sabay talaga yun. Pero siguro naman, hindi naman nila pababayaan si VP Sara. Kumbaga nataon lang siguro itong mapag-usapan yung pagiging Senate President. Kasi nga, sinabi ko nga kanina, is papalitan na yung Senate President. No, magkakaroon na ng palitan. Aanim sila, wala rin. So, sino kaya itong mga iba? Di ba sa pagiging Senate President, ang botohan nun, di ba 13? Correct me if I'm wrong, mga katunay, di ba? Ang kailangan doon na boto, 13, di ba? I'm sure dito sa incumbent, wala dito sa mga, pwede rin, sana. Pwede rin dito sa nanalo si Senator Pia Cayetano dahil pareha silang member ng Nationalista Party. Oh. Pwede rin si mga bilyar. Senator Alan Peter Cayetano. Yan. So nakikita ko mag-merge itong Duterte Black na 6 at saka yung Nationalista Party. Other members ng Nationalista Party, magkapatid na Cayetano, Villar. Mark Villar, Camille Villar. So 6 ang Duterte Black plus itong 10. Villar, 9 na sila. Ay, 10. Marami-rami na yan. Hindi, di ba? 6 sa Duterte Black. Duterte Black. So siguro isinama na ni General Macana si Camille Villar doon sa Duterte Black. No? Tapos yung 3 sa Nationalista Party, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia Cayetano, tsaka si Senator Mark Villar. Bali 9 nga naman sila. No? Siyempre, para sa akin lang, no? Siguro susuportahan nila si Senator Amy kung tutuusin. Siyempre kasama nila yan sa Nationalista Party, isang partido lang sila. No, hindi naman siguro mag-iiwanan sa area yan. Kung magiging isa yung prinsipyo nila, ha? Talagang hindi sila mag-iiwanan sa ere. So meron na siyang kung tutuusin, kung talagang tatakbo siya. No? Kailangan na lang nila ng 4 yun para maging majority sila, makapili na sila ng magiging Senate President. So 4. Sino yung 4 na yun ngayon? So nandiyan si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Jinggoy Estrada, si JB Ejercito. Huwag na natin isama si Hontiveros doon. Pero may nachichismis ako parang magbubuo ng independent block si
si Senator Risa, ha, parang kokontrahin yung Duterte Black. Parang ibig sabihin kasi ng independent, malaya. Kumbaga, wala kaming, parang gano'n, independent kami, wala kaming kinakatigan. Really? Parang, really? Okay. I'm expecting na manggagaling yung apat sa grupo ni Senator Subiri, yung mga Ayun lawyer. pa, si Senator Subiri pa. Ayun, di ba? May mga kasama yan si Senator Subiri. Di ba? May mga ropa din si Senator Subiri. Nandiyan si Gatchalian. Nandiyan si Villanueva. Di ba? Yung tatlong yan. So kapag nakuha yan is siyam, 9, 10, 11, 12 na. Isa na lang. Di ba? Aba. List. Alam niyo, nung napatalsik si Senator Subiri, last year ba yun? May mga Magic 7 sila, yung naghinanakit. Pero hindi kaya kung sakasakaling magkakabotohan sa Senate President, tapos siyempre si Senator Amy ang itutulak sa Senate President. Ang problema, siyempre alam naman natin si Senator Mig Subiri, medyo, yun nga, nabanggit ni General Macanas, medyo may hinanakit o sama pa ng loob sa nangyari. Siyempre, hindi naman basta-basta lang yun, simpleng pangyayari lang yung nangyari sa kanya. 'Di ba? Talagang masaklap, hindi maganda, no? Natanggal siya sa pwesto niya sa pagiging Senate President dahil diyan sa mga yung mga pinapipirmahan niyan. 'Di ba? Dahil doon. Sa People's Initiative ba 'yun, 'di ba? So, syempre, baka mamaya magdalawang isip sila kasi Marcos ang apelyido ni Senator Amy. Yun talaga yung nagiging nagiging trauma, 'di ba? Hindi maiwasan Yun ang nagiging trauma na talagang pumipigil sa karera ni Senator Amy. Pero kahit papaano naman ngayon is nakapasok siya, no? Naging senador siya kahit pang number 12 siya. Kumbaga kahit papaano binigyan pa rin siya ng isa pang pagkakataon. So yung pagkakataon na yan sana wag masayang. 'Di ba? So, JB Ercito, Gatchalian, Joel Villanueva, nakakalimutan ko, may isa pa Okay, may dagdag pa. So, sabi ng Suparati, whoever will be elected by our peers, whether it is me or not, there are certain congressional reforms that need to be undertaken. Wow, ito. Pakinggan natin, ano yung focus, yung dapat na reforma? Congressional reforms. The most important is reform in the budgetary process. Tigilan na ang mahiwagang BICAM. Correct. Yan. Yan, The tama right yan. priorities Maganda yan. in spending, considering our recurring fiscal deficits and huge indebtedness, must be legislated. Food security and support to our farmers and fishermen, Yun. education, health, and truly necessary social services. Maganda yun Kumbaga may nakahain na agad. 'Di ba? Maganda yun. Maganda yung adhikain na yun. Kung tutuusin. Na sana matupad. Kasi kalimitan naman talaga sa politiko, kaya nadadala yung taong bayan. No? Ang gaganda ng mga sinasabi nila. No, talagang yung mga pangako talagang kung ikaw madali kang mapaniwalang tao, is madadala ka talaga agad No, na uy, ganto, ganyan. Pero kung ikaw malalim kang tao na mas damang sa iyo ang obserbasyon kaysa maniwala agad, mas maganda 'yun. 'Di ba? Pero sana nga is mangyari, no? Yung mga sinasabi na ganyan kung sakaling mapisil si Senator Amy sa pagiging Senate President. 'Di ba? At saka huwag mawawala yung pagiging transparent. No, yan ang pinaka-importante. No? Diyan magkakaroon lahat ng hustisya, kasagutan. Alam natin hindi naman korte tong Senado Pero kumbaga katulad kay VP Sara sa impeachment trial niya, 'di ba? Is maiaano ng tama, 'di ba? Mas malalaman kung sino ba ang mali, kung sino yung tama sa magkabilang panig. Hindi yung parang nakikinig ka lang sa isang side. 'Di ba? Pangit yung ganun 'Di ba? Parenthetically, once the office of the President has submitted the National Expenditure Program to Congress, the power of the purse must be respected. The Department of Budget
and Management statement that the President will involve himself in the budgetary process after the National Expenditure Program is submitted is infirm and unconstitutional. Dito tayo mag-discuss mamaya. We should also start electoral reforms, including political party reforms, which have become more mere tools for personal ambition rather than the public interest. Above all, the Senate, as the guardian of national interest, must always be upheld. Its independence non-negotiable. Ito, nilay-layout na ni Senator Amy yung dapat gagawin ng isang Senate President, which is good. Budgetary reform, kasi niluloko tayo ng BICAM. Kaya lang, hindi naman maganda yung statement ng DBM na ang Pangulo makikialam daw, mag-attend daw sa BICAM. Ang unang nag-react si Senator Risa Ontiveros. First time kong narinig na sinupalpal niyang Pangulo. Hindi pwede yan. Huwag kang makialam, sabi ni Senator Risa. So ito parang nakikita natin si Senator Risa na talagang pinaninindigan niya ang pagiging independent. Kala kasi natin may kinakatigan, pero alam naman natin talaga si Senator Risa talaga is allergic talaga sa mga Duterte. Basta pag Duterte ang mga pinag-uusapan, talagang nakikita natin nag-iiba ang aura ni ano. Pero dito is pinakita niya naman na parang sinabi nga ni General Macana, sinupalpal niya. Siyempre, yung si PBBM, sinupalpal, no, nagsalita ng hindi pa pwede yun. Parang dito pinakita ni Ontiveros na basta yun na yun. De, parang pinapalabas siya, parang nasa gitna siya. 'Di ba? Kumbaga, hindi ka pwedeng makialam. Baga parang ganun. Kami lang. Mga legislative branch, huwag kayong makialam. Si Senator Ping Lacson din, sabi niya, pwede ang Pangulo. Very, very respectful talaga si Senator Ping. Believe ako. Pwede ang Pangulo mag-attend, mag-observe. Kaya lang, huwag kang makialam. Di ganun din, huwag makialam. Pero medyo meron namang malumanay na si Senator Ping. Hindi katulad ni Senator Risa na huwag kang makialam. Hindi pwede makialam yan. Pero Senator Ping, may mga segue. Kumbaga para hindi masaktan, ang dami mo pang dinadaan, ang dami mo pang cheche-boreche, ayaw mo pang sabihin ng dire-diretso, parang ganun. So, ito, sinasabi ni Super Ate Manang Amy na infirm and unconstitutional kung makikialam ang Pangulo. Siguro, ang Pangulo, ayaw na niya nang maulit yung nangyari sa GAA 2025 na sinampahan sila ng kaliwat kanang kaso sa Supreme Court. Grabe kasi, mangled, sabi ni ex-Senator Franklin Diron, unrecognizable na yung budget. Yung National Expenditure Program, pinag-aralan na yan ng maigi. Para sa pag-asenso ng bayan. Kaya lang, ginawa ng Kongreso, especially House, BICAM, minanggel, yung chinapcha. Tinanggal nila yung ayaw nila, isiningit yung gusto nila yun. Kaya tuloy pumangit yung resulta, nagkaroon ng problema eh. Sinasabi ni Senator Lacson na ang presidente, wag lang yung courtesy resignation ng cabinet ang pagtutukan. Sana gamitin ng presidente ang kanyang persuasive powers to influence ang Congress, lalo na ang mga congressmen, na tanggalin na, itigil na yung budget insertions, yung mga pork barrel nila, which is billion, yun ang nagpapahirap, sabi ni Senator Lacson. It's lethal. Maganda rin yung mga ni Senator Lacson kahit papaano, nakakabilib din yung mga gusto niyang mangyari, no? Sana nga, syempre, ito simula pa lang to eh. Magkakaalaman talaga yung pagdating sa gitna kung sino yung magbabago. Lethal virus na nagpapahirap sa bayan. Okay, so good luck sa labanan, sa Senate Presidency. So, sino? Sana magaling dito sa Duterte Black. Pwedeng Marcoleta, pwede rin itong si Senator Amy. Ako, pwede rin... Kayo mga katunay, ayan, yung tinatanong ni General Macanas,
Sino ang mas mainam? Si Senator Marcoleta o si Senator Amy? Ano sa tingin nyo? Oh. Pero nakadepende pa rin talaga sa Senado yan kasi sila naman magbobotohan yan eh. Kahit ang taong bayan, si Kong Marcoleta, si Senator Marcoleta ang gusto, syempre, Senado pa rin ang magdidesisyon. Parang sa impeachment ni BP Sara, pukpok ng pukpok yung Kongreso sa impeachment ni BP Sara pero ang magdidesisyon din bandang huli kung mai-impeach si BP Sara o hindi, Senado pa rin. Oh, di ba? Senator Juan Miguel Sabire. Yan ang mga independent-minded, Ayan. hindi nadidiktahan talaga. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Duterte Punch at syempre natunghayan natin ang video na yon at ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.